Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Manong at sa ating YouTube channel. Mega love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. So breaking news po ito mga ka-action, mga kakamping, no? Ito na ang sinasabi natin na talagang may iiyak. Ito na, may humahagulhol na ho mga ka-action, mga kakamping. In-announce na po yan o nagbabala na o nagpaalala na si NBI Director Jaime Santiago regarding nga po sa mga fake news fiddler. At tayo po ay nagpayo din sa ating live na kung pwede itigil-tigilan nyo na po yan kasi wala po talaga kayong mapapala dyan. Iyak talaga ang mapapala nyo dyan at kulong ho talaga. So ito ho mga ka-action, kapapasok lang no, 29 minutes. Ayan. Basahin po natin itong tapos i-play po natin ang video. So basahin po muna natin ang naging caption ng ABS-CBN News. Ayan, courtesy po sa video nyo, ma'am and sir, please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much and maraming salamat at saludo po dito kay NBI Director Jaime Santiago. Ayan. Ito po, basahin po natin. Inaresto ng NBI ang isang content creator sa Cebu na nagpakalat umano ng mga peking balita sa social media, partikular na sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa illegal na droga. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, may mga ibang vlogger na rin silang iniimbestigahan. Ang isa sa kanila may 2 warrant na of arrest na dahil sa kasong libel. Ayan po ha, mga ka-action, mga kakamping. So ito ho, panoorin po muna natin itong video ng na-aresto kung bakit niya ho ginawa ito. Ano po yung update natin dun sa mga paghuli ng mga nagpapakalat ng fake news? Yes, tulad ng pinangako ko sa inyo, we will take serious steps na ito sa mga vloggers na ito, mga nag-i-spread ng fake news. At yun nga isang na-post ng TV5 ay isa pa rin na ginawa ng kalokohan at inalter nga at binago yung mga salita ni Pangulong BBM. Further coordination with Facebook, nakita pa rin na ang isa pang gumawa ay si Wendelin Abduhan Magalso. So, immediately gumawa ng aksyon ng aking regional office sa Cebu at nag-conduct sila ng operation at na-aresto nga nila itong si Wendelin Abduhan Magalso. Ma'am, anong masasabi po ninyo doon sa alegasyon na nagpapakalat po kayo ng peking balita? Ano ba ako nag-create lang po ako para ano po yung dala. Hindi po po yung intention. Pero kayo po ba talaga mga gumawa po noon at nag-post? Sa baba ng caption, tapos para maano ako mapansin. Kasi para makasahod ako. Kasi yung asawa ko, yan ang bubuhay sa akin at sa kanyang ama. So, sa ginagawa mong ganyan, kumikita ka? Oo po, pero maliit lang po siya. Once tapos dollar lang po. Minsan walang dollar. Doon may nasampulan na kayo. Anong babala niyo po? Yes, ito, sinabi ko naman sa inyo, seriously nagte-take steps na kami, no? At saka yung nagsasabi na nag-aantay siya, matagal na anong action namin, ay meron na siyang 2 warrant of arrest dito. So ayan po mga ka-action, mga kakamping, no? Ayan na, may humagulhol na. Hindi niya daw intention. Ma'am, in my own opinion, disclaimer lang po, bakit mo ginawa ang isang bagay na alam mo namang mali kung wala kang intensyon? Diba? Isa lang po ibig sabihin niyan. Kahit sabihin mo naman po na gusto mo lang mapansin at gusto mo kumita, kaya mo ginawa, may intensyon pa rin doon.
Di ba? Hindi mo naman gagawin ang isang bagay kung wala kang intensyon. Marami po ang pwedeng gawin. Pwede ka naman po gumawa ng mga videos na mapupulutan ng aral. Hindi yung gagawa ka ng isang fake news na ito ang kinalabasan, ang paghagulhol mo. Sana maging ano na po ito, maging way na po ito para tumigil na rin po itong mga fake news peddler at dito sa mga gagawa pa, matakot na po kayo. Seryoso po talaga ang gobyerno, no? Na talagang tuldukan po ito ang mga fake news, 'di ba? Para po ito sa ating kapakanan. Para po ito sa kapakanan ng ating kabataan, 'di ba? Ang mga susunod na henerasyon. Tayo mismo na mga magulang ay hindi po natin gusto na mabiktima ang ating mga anak sa mga fake news. Kaya wag nyo na pong gawin ito kung ang inyo man lang hangad ay pang sariling interest at kumita kayo, di ba? Oh. Wala po talaga, hindi po talaga maganda po itong ganitong mga klaseng content, di ba? O ngayon sa Tri-Committee, ayun, ginigisa si Crisette, di ba? O buti naman nag-attend, ha? O isa na po ito, may nasampulan na po. O mga kababayan, walang masama ang magboses sa gobyerno. Basta nasa tamang konteksto lang po. Huwag po gumawa ng kung ano-ano na hindi naman totoo. Lalong-lalo naman po kung hindi nyo kaya patunayan. Di ba? O sana maging ano na po ito, maging awareness na po ito sa iba. Dahil ayaw naman natin na may ano, kasi napakahirap po na may kakaharapin kang kaso, 'di ba? Oo, gagastos ka diyan, 'di ba? Eh makukulong ka pa. Oh, sana maging ano na po ito, maging lesson na po ito sa lahat ng mga content creator, 'di ba? At hindi lang po sa mga content creator, maging sa mga ordinaryong Pilipino na may mga Facebook lang, tapos nagpo-post, iwasan nyo po kasi baka kayo makasama dito, 'di ba? So, yan po ha, at maraming salamat naman sa pag-action ng ni Director Jaime Santiago ng NBI. Ayan, thank you po sa inyo. Okay mga ka-action, yan lang po, no, i-share ko lang po sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.